Isang mapagpalang araw po ng Lunes, October 6 na po 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Minomonitor po natin ngayon ang dalawang bagyo na parehas pong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin din po natin ang weather system na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa. Pero bago natin simulan, please huwag mong kakalimutan na kahit i-like lang ang ating video. Malaking bagay na ho yun para sa akin. Maraming salamat po. Unahin na muna natin eto nga pong panibagong bagyo na nabuo sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na mas lumakas pa at banta na may chance ding pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw. Ito po may lokasyon ngayon na 2,155 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. May lakas po ng hangin na umaabot na ngayon sa 75 kilometers per hour. May pagbugso naman na umaabot sa 90 kilometers per hour. Pagkilos pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito po ay may international name na Halong at may chance ang maging typhoon category sa mga susunod po na mga oras. So ito naman ay wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero yung chance na ito po yung mag-recurve or pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil sa high pressure na humahatak sa kanya ay medyo tumataas yung chance. Pero kung titignan naman natin sa tinatawag na area of probability, yung pinaka-direction po nitong bagyong Halong, international name, ay patumbok papunta ho sa Japan. Pero ang tendency kahit pumasok ito sa loob ng ating PAR ay hindi ito direktang tatama sa kalupaan po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Balikan natin yan. Nakakaapekto pa rin po ang bagyong Paulo, dating bagyong Paulo, sa habagat or southwest monsoon. Pero ipapaalala ko, mismong bagyong Paulo, dating bagyong Paulo ay wala ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Patuloy na ho nitong hinahatak ang habagat or southwest monsoon. Ito po may lokasyon ngayon na 1,170 kilometers west of extreme northern Luzon at merong lakas ng hangin na 150 kilometers per hour. May bugso at malakas na ito, 205 kilometers per hour pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala pong direktang epekto yung bagyong Paulo, dating bagyong Paulo, pero yung habagat ho ay patuloy niyang pinapalakas habang hinahatak niya yung epekto nito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So alamin din natin yung ating tinatawag ho na forecast weather condition ngayong araw po ng Lunes. Sa area ho ng Palawan, asahan natin dyan ang cloudy skies, lalo na ho sa hapon at sa bandang gabi dahil po sa southwest monsoon at mga localized thunderstorms. Possible impact pa rin ito yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa ngayong araw po ng Lunes ay makakaranas naman tayo ng maaliwalas at magandang panahon, pero pagdating ng hapon at bandang gabi ay tsansa na po ng mga pag-uulan, dala po ng mga localized thunderstorms at itong southwest monsoon. Ipapaalala ko sa inyo mga kaibigan, mga kababayan, na itong panibagong banta ng bagyo na nasa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility ay walang direktang epekto. Kung makaranas man tayo ng mga pag-uulan na biglang bugso, yun ho ay dahil sa mga thunderstorms and nagsisimula yun sa hapon, at tumatagal minsan ng 1 hanggang 2 oras. So maging mapanuri tayo, hindi porkit umulan ang sisisihin natin ay yung bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag pumasok naman sa loob ng PAR, etong panibagong bagyo sa labas ng PAR, ay tatawagin huyang bagyong Kedan. Ito ay magiging pangalawang bagyo ngayong Oktubre. At ito po, inaasahan kasi natin ngayong October ay 2 hanggang 4 na bagyo ang mabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero lilinawin ko sa inyo, hindi naman ibig sabihin na eksaktong 2 hanggang 4. Possible na mas maunti
possible din na mas madami. So mas maganda, sinasabi ko sa inyo, maging handa na lamang tayo at maging alerto sa bawat oras dahil ang banta ng sama ng panahon ay mabilis na nagbabago sa bawat oras. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.